Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Dalil Muslim fil Aqidati wal Ibadat. Tiyatalakay pa rin natin yung Tauhidul Uluhiyah. Ito nga, ifradullahi fi ibadatihi, ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. Takong ang Tauhidul Rububiyah ay pagbubukod tangi sa mga kapangyarihan ni Allah. Ang Tauhidul Uluhiyah, pagbubukod tangi na siya lamang ang marapat na sasambahin. Na may ilang mga distinction sa pagitan ng rububiyah at uluhiyah. Rububiyah, pagbubukod tangi sa mga pagkilos ni Allah. At uluhiyah, maaari natin itong maunawaan na pagbubukod tangi sa pagkilos ng mga tao sa pagsamba. Gayun din distinction din nila na ang rububiyah at ang uluhiyah, ang relasyon nito sa isa't isa. Dahil si Allah, ayon sa rububiyah, siya ang nag-iisang tagapaglikha, tagapamahala, tagapagtustos at tagapagmay-ari ng lahat ng nilikha. E di sa Kanya tayo sasamba. Na dahil siya nag-iisang Rabb, so siya lang ang nag-iisang marapat na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Tauhidul Uluhiyah, tulad ng natalakay natin nung nakaraan, ito ang dahilan kung bakit isinugo ang mga propeta. Dahil alam na ng mga tao ang Tauhidur Rububiyah. Alam nila, kilala nila na si Allah lang ang nag-iisang tagapaglikha. Pero may iba silang sinasamba liban kay Allah. Either sinasamba nila ang mga ito kasama ng pagsamba nila kay Allah, o hindi nila talaga sinasamba si Allah, pero sumasamba sila sa iba paliban kay Allah. Kaya ang uluhiyah ang naging mensahe, pangunahing mensahe ng mga propeta. Kasi ang atheism na tumatanggi sa rububiyah, bago lang yan na naimbento ng tao. Ngayon inshallah dito sa page 21, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kung tatanungin mo sila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagpapababa ng tubig mula sa langit na sa pamagitan nito ay binubuhay ang lupa matapos ang kamatayan nito? Tiyak na sasabihin nila si Allah. Tiyak na sasabihin nila si Allah. Qulil hamdulillah. Kapag sinabi nila ito, sabihin mo, Alhamdulillah. Bal aktharuhum la yaqilun. Pagkus ang marami sa kanila ay hindi nag-iisip o hindi nakauunawa. Ang pinapatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tungkol sa rububiyah. At nasagot nga ito ng Quraysh. Kilala ng Quraysh si Allah. Kilala ng Quraysh na si Allah ang nagpapababa ng tubig mula sa langit. Na sa pamagitan ng tubig nito, nabubuhay ang lupa matapos ang kamatayan nito. Ang tinutukoy dito, yung pagiging tigang ng lupa dahil sa matagal na hindi pagdating ng ulan. Na ito nagiging tuyot, nagiging parang buhangin. At kapag umulan dito, kahit konting ulan lang, nabubuhay yung mga halaman. Nabubuhay yung mga halaman. At halimbawa niyan ngayon, taglamig ngayon sa Saudi Arabia. Yung disyerto doon, may kita nyo na green. Maraming halaman.
Pero sa mga panahon ng tag-init, lalong-lalo nakasagsagan ng tag-init bandang July, tuyot na tuyot yung lupa. O kahit yung disyerto lalo na kapag hinahangin, nililipad yung alikabok. Pero sa mga panahon na ito ay luntian ang mga lupa doon dahil umuulan, malamig at nabubuhay ang mga halaman. So dito, alam ng Quraysh na si Allah ang nagdudulot nito. Alam ng Quraysh na si Allah ang nagdudulot nito. Pero, anong sumunod na sinabi ni Allah? Kul alhamdulillah. Sabihin mo, ang papuri ay para kay Allah. So matapos na ipabatid ni Propeta Muhammad SAW na si Allah lang ang nagpapadala ng ulan, ang sumunod na iniutos ni Allah ay magpuri si Propeta Muhammad SAW kay Allah. So technically, uluhiyah. So matapos na aminin ng Quraysh na si Allah ang Panginoon, sabi ni Allah, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Papuri kay Allah. Nang sa gayon ay gagayahin din ito ng Quraysh o mapagtatanto ng Quraysh na mali ang kanilang paniniwala sa iba pang Diyos liban kay Allah. Kasi siya lang naman ang tagapagtustos. Bakit sa iba pa sila sasamba? Pero nga ang katotohanan dito, bal aktharuhum la ya'qilun, bagkus ang karamihan sa kanila ay hindi nag-iisip. So dito sinabi nga, tinatanggap ng mga musyrikun sa page 22, tinatanggap ng mga musyrikun sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagiging Rabb ni Allah, ang pagiging Panginoon ni Allah. Na siya ang tagapaglikha ng lahat at siya ang nagbibigay ng biyaya, nagtutustos, kumbaga, yung nagpapadala ng rizq sa iba't ibang paraan. Ng rizq na ito, biyaya na ito ni Allah, siyempre hindi lang ito pera. Okay? Hindi lang ito pera. Maraming bagay ang pinapakinabangan ng tao dito sa mundo. Hangin, tubig, liwanag ng araw, yung katamtamang temperatura, kalusugan, yung kanyang buhay mismo, lahat yun ay biyaya ni Allah na dapat na ipagpasalamat. At syempre si Allah lang ang mayroong kapangyarihan dito. Si Allah lang ang mayroong kapangyarihan dito. Kaya bakit sa iba pa sasamba ang tao? Kung kay Allah pala nanggagaling yung biyaya, bakit ka sasamba sa ribulto? Bakit ka sasamba sa anghel, sa santo? Wala namang naidudulot ang mga ito. Kaya nga si Allah ang nagbibigay ng biyaya, ngunit tinanggihan nilang bigkasin ang salitang tauhid, ang la ilaha illallah, dahil batid nila ng ibig sabihin nito ay paniniwala sa pagka-Diyos ni Allah ng nag-iisa at walang katambal, na siya lamang ang dapat sambahin. At ang la ilaha illallah ay mangangahulugan ng pagtakwil sa lahat ng mga Diyos-Diyosan at mga ribulto na inaalayan nila ng lahat ng uri ng pagsamba. Yung Quraysh at ang mga kuffar, musyrikun, hanggang sa panahon natin ngayon, ang ginagawa nilang mga pagsamba ay kadalasan mga pagsamba na isinabatas naman ng mga propeta, pero inilalaan nila ito sa iba. Pagdarasal, paghiling, paghingi ng tawad, pag-aalay ng kataying hayop, lahat ng ito ay para kay Allah pero ito ay inilalaan nila sa iba. Sumunod, sinabi, ang pagsamba sa Islam ay maraming kahulugan, bukod pa sa pagsasagawa ng mga hayagang uri ng pagsamba. Dahil sa kahalagahan nito tulad ng sala at som. So yung pagsamba ay maraming iba't ibang uri ng pagsamba. Maraming iba't ibang uri ng pagsamba. Maring merong pagsamba na isinasabuhay ng katawan,
exclusively katawan lang. Halimbawa niyo yung pag-aayuno. Kasi sa pag-aayuno, wala ka namang kailangang gawin na iba para maging tama ang iyong pag-aayuno liban sa hindi kumain, uminom at gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal sa nag-aayuno. At maaring ang ibada, katulad ng sala, na katulad ng natalakay natin kagabi, ang sala, ito ay ibada na napapaloob dito yung mga gawain ng katawan, dila, at actually pati puso. Okay? Sa sala, nakatayo ang tao, nagruruko, umuupo, nagsusujud. Pero meron din itong kasamang mga bagay na sinasabi. Yung dua ul istiftah, takbiratul ihram kasama doon. Yung Fatiha, mga sura sa Quran, mga sinasabi sa sujud, sa ruku, lahat yun ay sa dila. At syempre napapaloob din sa sala yung mga gawain ng puso. Gawain ng puso. Katulad ng tuma'nina, yung pagiging panatag sa sala. Yung khashya, pagiging taimtim sa sala, at iba pa na katulad nito. Sakop rin ang mga uri ng pagsamba, sabi rito, na nasa puso. So mayroong mga pagsamba na exclusively nasa puso. At maaring wala itong pisikal na manifestasyon sa katawan ng tao. Halimbawa rito yung al-hub, pagmamahal kay Allah, hindi may papakita ng tao sa pamagitan ng pag-arte. Okay, halimbawa, aarte siya, mananamit siya sa isang paraan, kikilos siya sa isang paraan para maipabatid sa mga tao, makita ng mga tao na minamahal niya si Allah. Ito primarily ay nasa puso. Maaring aarte yung tao na siya ay mayroong matibay na pananampalataya, aarte siya. Kumbaga. Pero ultimately, ang hahatulan ni Allah ay ang nasa puso ng tao na pagmamahal sa Kanya. Na oo, kumbaga, kung ang pagmamahal ng tao kay Allah ay nasa kanyang puso, ibig sabihin, magiging dahilan din ito ng kanyang mga gawain at pananalita ay naayon sa nagugustuhan ni Allah. Pero, hindi nga magiging sukatan basta-basta yung gawain ng tao o sinasabi ng tao. At itong bagay na ito, bakit ito nalilingid? Kasi si Allah exclusively ang maaring maghatol dito. Okay? Kaya nga iwasan natin na nag-aangkin tayo ng ikhlas, iwasan natin na nag-aangkin tayo ng mga katangian na kumbaga si Allah lang talaga ang makakapaghatol dito. Sa yung hub, kabilang sa mga pagsamba ng puso, o ito tinatawag na a'malul qulub, mga gawain ng puso. Yung tawakkul, yung pananalig kay Allah, ito ay nasa puso rin. Al-khawf, yung takot kay Allah, nasa puso rin. At yung pagkasindak, al-khashya, ito ay nasa puso rin. Ang lahat ng mga tao, o ang lahat ng mga ito ay dapat ituon lamang kay Allah ng nag-iisa. Kay Allah lang ang mga ito dahil ito ay mga pagsamba rin na may tuturing. So merong aya binanggit dito. Yan, sa Suratul Baqarah 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Merong ilang mga tao o kabilang sa mga tao na kumukuha ng iba pa liban kay Allah bilang mga katunggali ni Allah. Yung andad na tinutukoy dito, so bukod sa pagiging syarik o katambal ni Allah, ang mas accurate na translation ng andad o yung nidda, katunggali, kaagaw, kumbaga, kaagaw.
kung titingnan natin, parang magkataliwas sila ng kahulugan ng shirk. Yung shirk, kahati, kumbaga, pero yung nidda o yung andad, kaagaw. Magka-opposite sila ng kahulugan, pero sa konteksto ng tinatalakay natin sa tauhid, nagiging pareho lang sila. Kasi pareho itong ginagawa ng tao kay Allah. Pareho itong paglapastangan kay Allah. Yung nagsishirk, sumasamba siya sa iba liban kay Allah. Pero yung kumukuha ng andad, mga katunggali o karibal ni Allah, ibig sabihin, yung mga itinatambal ng tao kay Allah ay nagiging kaagaw ni Allah literally sa pagsamba. Naintindihan nyo? So sa halip na kay Allah itinutuon yung pagsamba, itinutuon nila sa iba. Kumbaga, pinagkakaitan nila si Allah ng pagsamba na marapat sa Kanya para ibigay ito doon sa hindi naman karapat-dapat sa pagsamba na ito. Ito yung distinction kung bakit sa ibang mga aya, andad yung tawag ni Allah doon sa mga sinasamba ng mga tao liban kay Allah. Para bigyang diin ang kanilang kalapastanganan na ibinibigay nila sa mga rebulto na ito, sa mga Diyos-Diyosan na ito, ang pagsamba na dapat sana ay para kay Allah lang ng nag-iisa at walang katambal. Shirk pa rin na may tuturing, pero kumbaga meron lang nuance, meron lang subtle na distinction, counting distinction mula doon sa pagiging syarik o pagiging katambal ng mga Diyos-Diyosan kay Allah. Ng mga Diyos-Diyosan, sila technically ay nagiging mga karibal din ni Allah. Karibal o kaagaw sa mga karapatan ni Allah. At itong mga kaagaw na ito ni Allah, na syempre mga tao lang naman ang nag-imbento nito, walang inutos si Allah, na gawin nilang katambal o kaagaw ni Allah, kakompetensya ni Allah, karibal, si Jesus, si Maria, yung mga santo, yung mga anghel. Wala, yung tao lang ang nag-imbento nito. Pero nga, sila, yung mga tao na nagtatambal kay Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Minamahal daw nila ang mga itinambal na ito kay Allah na tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Minamahal nila mga ito na tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Halimbawa niyan sa pagsamba, itinutuon nila sa mga Diyos-Diyosan na ito ang mga pagsamba na katulad ng pagsamba nila kay Allah. Pero actually, maaring mas matindi pa. Maaring mas matindi pa ang itinutuon nila sa mga Diyos-Diyosan kaysa kay Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, minamahal nila ang mga Diyos-Diyosan na ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Pero, walladhina amanu ashadda hubban lillah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, subalit ang mga mananampalataya, mas matindi ang kanilang pagmamahal kay Allah. Nang ibig sabihin dito, ang pagmamahal ng mga mananampalataya kay Allah ay mas matindi kaysa sa pagmamahal ng mga kuffar sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang ibig sabihin nito. Yun ang ibig sabihin nito. Na syempre, ang pagmamahal ng mga Muslim ay para lang kay Allah. At kung titimbangin, tutuusin, ang pagmamahal ng Muslim kay Allah ay mas matimbang kaysa sa timbang ng pagmamahal ng kuffar sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang konteksto ng aya na ito. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul adhab. Kung nakikita lamang ng mga makasalanan, kapag nakita nila ang parusa
ay mapagtatanto nila, maiisip nila o malalaman nila na kay Allah ang lahat ng kapangyarihan at si Allah ay matindi magparusa. Na si Allah ay matindi sa pagpaparusa. Na dito sinasabi ni Allah na kung itong mga nagtatambal kay Allah at kumukuha ng mga karibal ni Allah ay makikita nila ang parusa, sakala lang nila marirealize na si Allah pala ang nag-iisang marapat na sambahin. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Na dito pinapakita ni Allah yung kumbagang ang consequence ng pagkuha ng mga musyrikun ng karibal o katambal ni Allah. So dito binanggit yung zulm. Walau yara alladhina zalamu, kung makikita lamang ng mga nakagawa ng zulm. So yung zulm dito, ang technically ang zulm, ito ay pang-aapi. Ang kahulugan nito ay pang-aapi. Pero sa konteksto nito, maaari nating maunawaan kung itatranslate mo halimbawa ang alladhina zalamu, maaari itong may translate bilang mga makasalanan, bilang mga mapang-api. Sa ibang translation sa English, criminal, pwede rin. Pero sa konteksto dito, sa pangkalahatan, kumbaga, maaari rin itong maunawaan bilang mga kuffar o mga hindi mananampalataya o mga nagtatambal kay Allah sa pagsamba. Kasi ang dhulm, maaari itong maunawaan bilang shirk. Katulad yung nababanggit doon sa Surah Luqman, inna shirka la dhulmun azim, tunay na ang shirk ay malaking pang-aapi, na tinawag ni Allah ang shirk bilang dhulm. Kaya ang dhulm na ito, maaring tinutukoy dito yung alladhina zalamu, mga nagtatambal kay Allah. Mga nagtatambal kay Allah. Sila ay nagtatambal kay Allah, ginagawa nilang karibal ang mga tinambal nila kay Allah, ginagawa nilang karibal ni Allah. Pero bandang huli makikita nila, kapag nakita na nila ang parusa, ay sa kanila ma-realize na si Allah lang ang nag-iisang makapangyarihan at matinding magparusa. At panghuli na aya, ito ay nasa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 13. Atakshawnahum fallahu ahakku an takshawhu in kuntum mu'minin. Kayo ba ay natatakot sa kanila? Na tinutukoy dito sa konteksto dito ay sa labanan. Natatakot ba kayo sa kanila? Samantalang si Allah ang mas karapat-dapat na katakutan kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Natatakot ba kayo sa kanila sa labanan samantalang si Allah ang higit na karapat-dapat na katakutan kung kayo ay tunay na mga mananampalataya? Ang ibig sabihin dito ni Allah, huwag silang katatakutan kung kayo ay tunay na mananampalataya. Dahil si Allah ang tunay na marapat na katakutan. So dito, binanggit itong aya na ito. Kasi ang khashya, di ba nabanggit dito yung al-khashya, tinranslate nila bilang pagkasindak. Ito ay isa ring uri ng pagsamba. Ito ay isang uri rin ng pagsamba. So bukod doon sa mga pagsamba na literal at pisikal na ginagawa ng tao, katulad ng pagdarasal, pagkakatay ng hayop, pagsasagawa ng hajj, umrah o pag-aayuno, pamamanata, lalo na yun, uso yan sa mga kuffar. Yung mamamanata sila sa Santa Clara, yung mamamanata sila sa Santa Clara, yung mga hindi magkaanak, namamanata sila doon, mamamanata sila doon sa Our Lady of Manawag sa Pangasinan, lalong-lalo na yung mga rebulto na nakikilala na mahimala, Nazareno,
sa baklaran, at kung ano-ano pa. So bukod doon sa mga pagsamba na yun na hayag, binigyang diin dito ni Allah ang pagsamba ng puso o amal al-qalb, ng pagkakaroon ng khasya o ng pagkasindak o ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyang diin dito ni Allah na ang mananampalataya ay hindi dapat matakot sa mga hindi mananampalataya dahil ang mas dapat niyang katakutan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ito nga ay binigyang diin dito sa aya na ito. So ito yung Tauhidul Uluhiyah. Yung susunod na talakayin na ay ang Tauhidul Asma'i was Sifat. Kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Na nabanggit na natin nung nakaraan, ang mga pangalan at katangian ni Allah may kinalaman sa kanyang rububiyah. Pero ito'y inihiwalay na uri ng tauhid kasi binibigyang diin sa tauhid na ito kung paano natin kikilalanin ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito. Nang sa gayon ay hindi tayo magkakaroon ng maling interpretasyon sa mga ito dahil yung isa pang distinction sa pagitan ng tatlong tauhid na ito, di ba nabanggit natin yung distinction sa pagitan ng rububiyah at uluhiyah? Meron distinction din sa pagitan ng Tauhid al-Asma'i was Sifat doon sa rububiyah at uluhiyah. Yung rububiyah, tinataliwas ito ng atheist, di ba? Mga atheist, mga hindi kumikilala na may Panginoon. Ang uluhiyah, tinataliwas ito ng mga musyrikun. Yung atheist, tinatawag din silang mulhidun. Mulhid. Mim, lam, ha, dal. Mulhid. So yung rububiyah, tinataliwas ng mulhidun. Ang uluhiyah, tinataliwas ng musyrikun. Ang Tauhid al-Asma'i was Sifat, tinataliwas naman kadalasan. Siyempre mga kuffar, tinataliwas din nila ito ha. Pero ang marami sa mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim, dito sila nagkakamali. Ang marami sa mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim o nakikilalang Muslim, maaaring Muslim pa rin sila, pero nagkakamali sila sa tauhid na ito ni Allah. Okay? So yun yung isa sa mga pangunahing distinction ng tatlo. Ang rububiyah, nilalabag ng mulhidun, ng atheist. Ang uluhiyah, nilalabag ng musyrikun, ng mga nagtatambal kay Allah. At ang asma'i was sifat, nilalabag ng mga Muslim na naligaw sa kanilang paniniwala. So ito ay matatalakay natin, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.